special coverage ng 2023 Barangay at SK elections, ihahatid namin sa inyong pinakabagong mga balita patungkol sa 2023 BSKE. Ako si Wedge Kujamat sa pagpapatuloy ng mga balita. Isang Bislig City, Surigao del Sur sa may mga botanteng maagang bumoto. Kahit na alas 7 pang oras ng botohan, ilan sa mga ito nakapila na ng alas 5:30 ng umaga. Maayos din ang pagboto ng mga taga-Bislig. Kunin natin ang balita mula sa Surigao correspondent na si Lenlen Rosales. Lenlen. Bandang alas 5:30 ng umaga ay nakapila na ang mga botante dito sa Bislig City, Surigao del Sur. Kasama sa iboboto sa halalan ngayon ang Sangguniang Kabataan o SK. Si Vladimir Gamayon, 23 years old mula sa Barangay Mangagoy, ay pangalawang beses nang bumoto para sa barangay at SK election. Bumoboto po ako dahil ito ay obligasyon ng isang kabataang Pilipino. Bagaman mainit ang panahon ay naging maayos ang naging sitwasyon ng eleksyon sa lungsod ng Bislig. Para sa BSKE 2023 special coverage, ako si Lenlen Rosales. Matatag, matapang, matapat. Samantala, 2 ang patay, 3 naman ang sugatan sa pamamaril sa labas ng voting center sa Maguindanao del Norte. Kunin natin ang balita kay Odessa Cruz. 2 ang patay habang 3 naman ang sugatan sa pamamaril na naganap sa labas lamang ng voting center sa Barangay Bugawas, Dato din Censo at Maguindanao del Norte pasado alas 5 umaga ng Election Day. Sa detalye na ibinigay ng spokesperson ng Army 601st Infantry Brigade na si Major Saber Balogan, ang 2 nasawi ay mga supporter ng kandidato sa barangay. Kinilala ang isa sa kanila bilang si Johaimin Ube, residente ng nasabing barangay. Ang 3 sugatan ay agad namang naihatid sa Cotabato Regional and Medical Center upang malapatan ng lunas. Ayon kay Major Balogan, posibleng may kaugnayan sa halalan ang motibo sa pamamaril. Samantala, nagdeploy na ng Quick Reaction Team ang militar at PNP sa Barangay Bugawas upang mapanatili ang seguridad sa lugar at makaboto ng maayos ang mga residente ng walang takot. Mula sa Maguindanao para sa BSKE 2023 special coverage, ako si Odessa Cruz, matatag, matapang, matapat. Sa ibang mga balita, tiniyak ng Commission on Elections sa COMELEC ang mapayapang halalan sa Abra bilang halimbawa para sa flashpoint areas. Kasama ang Abra sa pangunahing hotspot matapos ang mga report na tinatakot ang mga teacher na nakatalaga sa lalawigan. Meron ding insidente ng kidnapping, pagpatay sa kandidato at engkwentro sa pagitan ng mga polis at armadong lalaki. Ang kay COMELEC Chairman George Garcia, may persepsyon na isang battleground ang Abra, kaya kung magiging payapang eleksyon sa lalawigan, magagawa rin ito sa buong bansa. Kasama ang 3 COMELEC Commissioner at mga opisyal ng PNP at AFP. Sinabi ni Garcia na humiling ang COMELEC na dagdagan ang presensya ng pulisya at militar sa kanilang checkpoints. Yan ang mga may init na balita sa oras na ito. Abangan ang pagpapatuloy ng Net25 News Updates patungkol sa Barangay at SK Elections 2023. Tuloy din ang ating balitaan sa aming social media accounts. Ako si Wedge Kujamat. Ito ang Net25. Matatag, matapang, matapat.